Eto na po, pampag-good vibes. Naku, ang dami ng February 8 pa lamang, pero dagsana po ang ating mga kababayan ngayon na namimili ng bulaklak. Grabe. Sa katunayan, nandito ako sa King Louis Flower Shop. Titingnan natin kung gaano kamura at kamahal ngayon ang mga bulaklak. Ayan. Sabi ko kay ate, kinausap ko siya, ang ganda, no? Yeah! Ikaw. Ito po, alam niyo ba, 1,000 pesos po ito. Meron daw siyang carnation, tapos ano nga to, sunflower. Oo, at saka malunggay. Di ba ang ganda, pero grabe ha, 1,000 pala ito. Okay, so alamin pa po natin sa ibang mga flower shop kung kumusta ba yung presyo, kung tumaas ba to or hindi. Mataas ba ngayon, kuya, ang flowers? Ha? Mas mataas? Yung ganito, noong last year, magkano to? Nasa 2.5 po. 2.5 noon ito. Pero sa ngayon, 1,000 lang daw pa ito. Kasi hindi pa tumataas. Hindi pa po, ma'am. Sa February 11 daw ang taasan, tama ba? Opo. Mga magkano na to sa February 11? Pero ngayon po, ma'am, 1,000 po yan. Sa February 11, mga 2.5 na po yan. 2.5 na. O grabe, samantalahin niyo na po. Ano ba to? Fresh pa rin ba to pagdating ng February 14? Bago na po ulit, ma'am, nagawa. Hindi. Kunyari, bibilhin nung isang gustong magregalo. Kasi nga, ang laki na, magiging 2.5 na, di ba? So, ngayon nabibili si mister or si boyfriend o kung sino mang partner. O, di ba? Kung bibili na siya ngayon, fresh pa rin to. Pero ibibigay niya ito sa February 14, fresh pa rin. Ma'am, lanta na po yan. Nako, lanta na raw ito. Oo. Sa Pero, mga 11 po, pag 11 po, yun pwede pa po. pwede pa itong ibigay. Tapos ngayon, kuya, sa ngayon ba, mas pag ganito, kumusta yung trend ngayon compared last year? Hindi ko po ma'am, sure kung ano eh. Kasi yung, mas mabili po kasi mga bandang, 11, gano'n. 11, oo. 14 po. I see. Okay, thank you. Sige po, ma'am. Thank you. Andito ako sa Gemma's Flower Shop. Oo. Flowers Shop. Okay. So, ikaw yung owner, ate? Hindi. Tawan lang. Tauhan lang. Yes, ma'am. Okay, sige. Habang nilalagay ko yung mic sa'yo. Pero gaano katagal na tong Gemma's Flower Shop? 1962 po. Grabe. Ang tagal na. 1962. So, hanggang ngayon. So, marami kayong store na Hindi na po. branch Dito o lang dito po. na sa Dangwa talaga? Yes, ma'am. Okay. So, kumusta ang negosyo ng flowers atin sa Pilipinas? Maganda ba? Opo. Profitable ba siya? Yes po. Profitable. Oo nga. Kasi since 1962 hanggang ngayon, so ilang taon na yon? Grabe ha? Anyway, mamaya natin tuusin. Anyway, so itong mga bulaklak na to, imported local? Imported, ma'am. Galing siya ng China, Holland, tsaka Ecuador. I see. So doon talaga kayo kumukuha ng mga bulaklak? Opo. Bakit doon sa mga bansa na yun? Yun ba yung may mga best flowers talaga? Yes, ma'am. Meron din po kami ng Malaysia. May Malaysia din. Yes, ano na din po. Curious lang ako, ate. Paano siya hindi natutuyo? Di ba, kailan to dumating dito sa atin? Kagabi po. Kagabi. Opo. Pero gaano katagal yung travel? So hindi siya nalalanta? Di naman po. Pagdating po dito, ibababad agad. Para mag-revive po yung flowers. Yun yung secret? Tubig lang. Tubig Opo. lang? Yes, Di ba parang alam ko may mga nilalagay sila dyan na Opo, vitamin C, Pero ganyan. kami po wala. Tubig lang po. So, gaano katagal yung yung shelf life ng ng Depende, bulaklak? ma'am, sa flowers. Talaga? Yes po. Anong flower yung pinakamadaling malanta? Yung tulips. Gumamela? Gumamela la alam ko eh. So, wala kayong gumamela? Wala, ma'am. Natawa si ate. So ano yung pinakamadaling malanta na bulaklak? Sa Dito sa mga tinitinda mo, ano ba yung mga tinitinda mo na yan? Carnation, ma'am, Lisianthus. Matagal naman kasi yung buhay niya, parang halos same lang. Pero mas matagal yung buhay ng carnation. Halos umabot siya ng 2 weeks. 2 weeks? 14 days? Ganyan? Yes, ang carnation? Oo po, matibay po. Okay. Alin yung pinakamadali?
Siguro ma'am yung paper roses. Alin dyan yung paper? Ah, yan, mga paper roses yan. Oo nga, no, parang papel nga na roses. Gaano katagal malanta yan bago malanta? 1 week ma'am. Ah, 1 Opo, week. 1 week naman po tinatagal yung mga flowers. I see. So, kumusta? Ngayon ay February 8. So, alam naman natin na ano talaga, love month. Ito ba talaga ang peak season ng negosyong flowers? Tuwing February? Opo, start siya ng Feb 8 hanggang Feb 14 talaga. Marami talaga mga namimili. Ah, so tama talaga tong araw na to. Ito talaga yung start ng peak season. Opo, 8 hanggang 14 po. Oh, I see. Ang galing pala ng tiyempo natin, ano. So, pag anong nagiging sitwasyon kapag pagdating ng February 8? Dami niyo talagang orders. Paano? Opo. Yung iba mga nagpi-pre-order na po talaga. Tapos, Pinipick up. yung iba po, sa Lalamove na lang. And then, kumusta ngayon? O kumpara, pero nung panahon ng pandemic, kumusta yung flowers? Noong pag ganitong season, ako wala dito. talaga? Wala po ako dito. Wala ka pa dito. Anong kwento nung amo mo? Meron ba negosyo noon? Hindi, sarado sila. Ano po, nag-open sila, pero hindi 24 hours na po. Kumbaga, hanggang 8 lang, sarado na dapat yung mga flower shop. So may bumibili pa rin? Meron po, nagpapalalamove na lang, wala na po yung mga walk-in. Delivery. I see. So, pag ganitong February 8, start na ng peak season talaga ng bulaklak. Kumusta yung presyo? Mataas na pag ganito ba? Ina-adjust na? Hindi naman po ganun kalaki yung tinataas. Pag dumating na po ng Feb 11 po, ganun. Sa Feb 11? Mataas na po. Ilang percent ang tinataas niya? Hindi ko lang. Depende po kasi nung minsan. Pero minsan ba tumataas ng 100%? Hindi naman po. Hindi naman. So, basta pagdating ng pag February 14, babagsak na ba yun pagpahapon? Hindi, ma'am. Mataas pa rin yun. Mataas pa din. Bababa uli yung February 15. Hindi pa din po kasi depende yung sa ano. Yung may iba pa rin nagpapadala ng bulaklak ng Mataas po. ng Feb Sa mga 15. supplier, mataas pa din po yung bigay ganun. I see. So anong sasuggest mo ngayon dun sa mga mahilig bumili ng flowers tuwing February or Valentine's Day? Kailan sila dapat, anong the best na anong strategy dapat gawin? Pag Feb 13 kasi ma'am, medyo busy pa nun. Siguro Feb 14 po. Hindi na po ganun kadami mga namimili. Nagpapa-reach na lang po yung madami. I see. Okay. Pero hindi naman nangyari, or nangyari na ba sa inyo na naubusan kayo ng bulaklak na paninda? Naubusan naman ma'am, pero hindi yung minsan nung Mother's Day. Ubus po yung lahat ng flowers na. Pero hindi naman yun kasing taas nung benta nyo nung kapag ganitong Hindi naman po, Valentine's mas Day. mataas pag Valentine's Day. Mas mataas. Okay. Thank you. Happy Valentine's, ate. Thank you po. Okay. Galing po ito saan? So, ito po ngayon daw, 1,300. Pero sabi niya ate, pagdating ng February 11, February 14, 2,600 na. So, doble na yung presyo. Okay na to. Doble na yung presyo. Okay. Anong to, ate? Indian roses? Imported. Ilang araw to na? 1 week. 1 week pwede. Pwede ba ngayon nalang bilhin? Aabot pa to ng Ganun eh. Ayan daw po. Pwede yung bili na ngayon. Abot pa rin ng February 14 na. Sariwa pa rin siya. Okay. Pag ganitong panahon, dagsana talaga. Pero mas marami ba ngayong bumibili kumpara last year? Marami na talaga ngayon. So kumbaga, balik na talaga yung mga tao after pandemic. Thank you, ate. Ilan taon na po yung business niyo ng flowers? Matagal na. Matagal na? As in 1960s pa? Okay, Luna's Wild Flowers in Gift Shop. Saan po galing yung flowers niyo dito? Kasi halos po yan mga Imported lahat. China, Ecuador, gano'n. Thank you, ate. Para sa anong flower? Apo. Meron ako kasi akong kaaway. Gano'n. You're very good. Kailangan mabigyan para bumait. Okay. Kamusta po yung presyo ng flower? Every year ba bumibili kayo ng flower? Opo naman. Okay. Bakit po? Tingin mo ba talagang dapat nagbibigay ng flower? Siyempre naman tapos merong under the table na pera para sigurado. Ayun, para siguradong vibes. Para siguradong good vibes kayo ni Mrs., Mrs. No? oo.
Ayun, good vibes kayo ni Mrs. Yan. Yes po. Oo, sige po. Okay.